Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang mga napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, "Good Andres, di kasi nanonood ng eviction night ng PBB kasi after ng UP sounds familiar, kaya di ako nakapanood. Mga bashers lang ang nagpapalaki ng issue, kaya Dres, ipasuggest na lang natin. God knows, He real things or the real things, God bless us all." Yes, tama po kayo dyan, Ginang Norma Dayag. Yung mga bashers na gustong ibagsak si Kim and si Paolo Avellino, ang mahilig po talagang magpalaki ng usapin ng issue. Kasi ito po talaga yung trabaho nila. Magmased, magmanman, at sundan ang bawat ganap ni Chinita Princess para nang sa ganun, humanap sila ng pwedeng ibutas o ikasira ni Kim para siya ay batikusin ng husto. Katulad na lamang po nung nangyari sa mami ni Marco na hindi daw po pinansin o binigyan ng chance ang mga pagsalita ni Chinita Princess na siyang tinangkilik at pinaniwalaan naman agad ng mga hindi po nakakakilala kay Kim Chu. Sobrang unfair naman nun mga kakimpaw, di ba? Ang daming nagawang kabutihan ni Kim tapos sa isang ganto lang mawawala sa isang iglap. So nasaan ang hustisya, di ba? Kaya wala tayong magawa kundi ipagpasuggest na lamang ang mga nangyayari po sa kanya ngayon kasi syempre ang dami pong upcoming project ni Kim and Paolo. Yung world tour, yung The Alibay sa Free TV, kaya talaga namang double time ang ginagawa ng mga bashers para sirain po sila sa publiko. And tayo naman, andito tayo para ipagtanggol si Kim and Paolo laban sa mga mapanira at mga bashers na wala pong ginagawa kundi pabagsakin si Kim and Paolo. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya, God bless po, and mabuhay kayo. Next comment naman mula po kay Ginang Annalyn Hiccup. Sabi niya dito, "Good morning dear. Sorry sila hindi tayo matitinag. Yung nag-comment ang bastos tumayo, may mga binabasa sila kahit kailan walang napalitan na bastos si Kim. Sobrang bait nga niya. Lahat ng nakasama na artist, hay nako talaga naman. Hanapin ang butas para masira ang Kim Pao. Pasensya kayo, mapanatag din kami." So tama po kayo dyan, lahat na nakakasama ni Kim Chu sa mga bawat project na ginagawa niya mga kakimpaw. Isa lamang po ang sinasabi ng mga nakakatrabaho niya. Sobrang bait ni Kim, sobrang down to earth niya, bubbly, masayang kasama, diba? And syempre marunong makipagkapwa-tao. Kaya hindi ko alam kung saan nagagaling yung mga sinasabi po ng mga bashers na si Kim Chu daw ay bastos and hindi daw marunong gumalang sa nakakatanda. So panay kabaliktaran naman yung paninira nilang ginagawa kay Chinita Princess. Dahil si Kim, maawain po yan. Maawain yan lalo na sa mga matatanda and syempre mapagmahal yan. Lalo na syempre sa mga taong nakakasalamuha niya, sa mga pamilya niya, family first. Kaya sana mag-research muna yung mga taong bibira ng pambabatikos kay Kim bago maniwala dito sa kumakalat na clip sa mundo ng social media. Clip na hindi buo, one-sided lamang para nang sa ganun mapaniwala agad ang mga casual netizen na which is maling-mali. So maraming salamat sa komento, Ginang Annalyn Hiccup. God bless po and mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa hapong ito at unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa balita tungkol yan sa schedule ng The Alibay sa Free TV. So, mag-i-start daw po ang The Alibay by March 16, mga kakimpaw, 8:45 p.m. So, parang second slot sila sa prime time na which is good para po sa mga senior citizen natin dahil hindi po sila masyadong mapupuyat, 'di ba? Sabi ko nga po, okay na yung second, wag lang yung third
slot kasi sobrang late na yon mga Kimpaw na hindi maganda sa health or sa kalusugan ng mga seniors. Kaya thankful tayo dahil dininig tayo ng management na ilagay ito sa second slot. So save the date, March 16, 8:45 p.m. Samantalang pinagtanggol naman si Chinita Princess sa kaliwat kanan po na pambabadika sa kanya dito po sa mundo ng social media. Sabi nga po ni Sheshe, sa dami ng usapan ngayon tungkol sa nangyari sa Pinoy Big Brother, parang masyado nang napalaki ang isang maikling moment. Minsan kasi sa live events o mabilis na eksena, may mga bagay talagang hindi agad napapansin. Hindi ibig sabihin na sinasadya agad. Si Kim Chu matagal na sa industriya at kilala naman na maayos makitungo sa tao. Mas okay siguro kung tingnan muna ang buong context bago mag-judge. Hindi lahat ng nakikita sa maikling clip ay buong kwento na. Sa huli, respeto pa rin sa lahat, sa artista at sa pamilya ng housemates. Mas maganda kung gawing mahinahon ang usapan kaysa gawing malaking issue agad. Yes, tumpak. Correct mga kakimpaw, no? Yung iba kasi nagre-rely lang sa napakaiksing clip. 'Di ba? Hindi po nila inaalam yung buong context ng naturang video. Tapos bigla-bigla na lamang po silang manghusga, ng judge na agad sila, very judgmental, without knowing the truth, mga kakimpaw. Kaya sana mag-research muna bago manghusga. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa kaganapan sa It's Showtime kanina, na kung saan binisto lang naman po ni Jong and Chang Ami si Chinita Princess. Ayan nga po dito sa isang post, Hoy Kim Chu, pinaka rin ka pala pinaka-masaya. Yan po yung sabi ni Jong. Tapos, sumigunda naman po si Chang Ami. Sabi po ni Chang Ami, Kimi, may nagtatanong, magkakapi ba daw kayo doon? So, sino yung nag-aayang yan, mga kakimpaw, kay Chinita Princess? Ngayon, maraming nagsasabi na sino pa bang mag-aaya dyan? Walang iba kundi si Paolo Avellino. So, inaya nga kaya ni Paolo si Chinita Princess magkape-kape since mahilig nga pong magkape si Kim and Paolo, lalo na pag after jogging, talagang dumadaan po sila sa isang resto or sa isang coffee shop para kumain, para mag-coffee. Na siyang nagiging bonding na po nilang dalawa together. Tapos ngayon may malalaman tayo mga kakimpaw na may nag-aaya pala kay Chinita Princess. Paka-out niya po dito sa It's Showtime. So, sino pa bang iisipin nating mag-aaya kay Chinita Princess, mga kakimpaw? Walang iba kundi po si Paula Avellino lang. Si Paula Avellino na may karapatang tunay kay Chinita Princess. And si Kim na mas may karapatan kay Paula Avellino, di po ba? Kayo ba mga kakimpaw, ano pong masasabi ninyo dito? Please comment down below.